Alam mo ba, may isang artista sa showbiz na hindi lang basta may talento. Galing pa siya sa isang pamilya na sobrang yaman at makapangyarihan sa Pilipinas. Hindi ito yung tipong sumikat lang dahil sa ganda o swerte lang sa career. Kasi si Denise Laurel, may apelido pa lang, bigatin na agad. Pero ito ang tanong, kung mayaman na siya from the start, bakit pa siya naghirap sa showbiz? At gaano nga ba kalaki ang tunay niyang yaman ngayon? At ang mas nakakagulat, may mga sikreto sa likod ng kanyang lifestyle na hindi alam ng karamihan, from pagiging rich kid na pwedeng hindi na magtrabaho hanggang sa pagiging isang respetadong actress, singer at performer. May mga desisyon si Denise na hindi mo aakalain, mga choices na parang laban sa sarili niyang comfort zone. At dito nagiging interesting ang kwento. Kasi hindi lang ito tungkol sa yaman, kundi tungkol sa kung paano niya piniling buuin ang sarili niyang pangalan kahit hindi niya kailangan. Pero teka lang, ano nga ba talaga ang buhay ni Denise bago siya sumikat? Talaga bang madali lang lahat para sa kanya o may tinatagong struggles? Yan ang aalamin natin sa susunod. Hindi lingid sa marami na si Denise Laurel ay ipinanganak sa isang kilalang political at affluent family sa Pilipinas. Yes, hindi lang basta may kaya. Elite level talaga. Sa totoo lang, kung gugustuhin niya, pwede siyang mamuhay ng tahimik, walang pressure, walang auditions, walang rejection. Pero dito na papasok ang twist ng kwento niya. Hindi pala ganun kadali ang pagiging rich kid sa totoong buhay. Lumaki si Denise na may expectations hindi lang mula sa pamilya, kundi pati sa lipunan. Imagine this, kapag may apelido kang Laurel, automatic na may standard ka na kailangang abutin. Hindi pwede na, kailangan exceptional. At kahit may privilege siya, hindi ibig sabihin na wala siyang insecurities. May mga panahon na kinailangan niyang patunayan na hindi siya sumikat dahil sa pangalan, kundi dahil sa sarili niyang talento. Dagdag pa dyan, hindi rin naging smooth ang personal life niya. Bilang isang young mother, kinailangan niyang i-balance ang pagiging magulang at ang pangarap niyang career. At doon nagsimula ang tunay na laban, paano niya pinasok ang showbiz industry na puno ng kompetisyon. Kahit alam niyang lagi siyang i-compare at paano niya pinatunayan na hindi lang siya anak ng mayaman, kundi isang tunay na star. Diyan na magsisimula ang pinaka-importanting chapter ng buhay niya. Dito na nagiging mas intense ang kwento ni Denise Laurel. Kasi kahit may pangalan na siya, hindi agad sumabog ang karir niya. Yes, nag-start siya sa showbiz na may advantage pero hindi ibig sabihin nun ay automatic na bida agad. Sa totoo lang, dumaan siya sa mga roles na supporting, side character at minsan halos hindi napapansin. At dito pumapasok ang pinaka-crucial na decision niya. Instead na umasa sa apelyido, pinili niyang magstay at magtiyaga. Unti-unti siyang nakilala hindi bilang Laurel, kundi bilang isang versatile actress at performer. Pero ang totoong turning point, nang sumali siya sa Your Face Sounds Familiar Philippines, dito niya pinakita ang ibang level ng talent. Hindi lang acting, kundi singing, impersonation, at stage presence. At boom! Biglang nag-iba ang tingin ng tao sa kanya. Hindi na siya mayaman lang, kundi legit na performer. From that moment, mas dumami ang projects, endorsements, at opportunities. Pero teka, kung dito siya nagsimulang kumita ng malaki, saan nga ba talaga nanggagaling ang yaman niya? Showbiz lang ba? O may mas malalim pang sources ng income si Denise? Diyan na magiging mas shocking ang susunod. Ngayon, dito na tayo sa part na pinaka-curious ang lahat. Saan nga ba talaga nanggagaling ang yaman ni Denise Laurel? Akala ng karamihan, showbiz lang. Pero kung iisipin mo, kulang yun para sa lifestyle na meron siya ngayon. Unahin natin ang obvious, showbiz career. Bilang actress at singer, kumikita siya sa TV shows, concerts at performances, hosting gigs. At dahil sa versatility niya, tuloy-tuloy ang projects niya over the years. Pero hindi diyan nagtatapos, endorsements at brand deals. Dahil sa image niyang classy at sophisticated, bagay siya sa high-end brands. Hindi man siya araw-araw nasa spotlight, pero ang bawat endorsement niya, premium ang bayad. At ito ang hindi masyadong napapansin ng marami. Family wealth at connections. Hindi maikakaila na ang pamilya niya ay may long-standing wealth at influence. Ibig sabihin, may access siya sa opportunities na hindi basta-basta nakukuha ng iba. Pero teka, hindi ibig sabihin nun ay umaasa lang siya. May reports na involved siya sa investments at negosyo, behind the scenes. Mga bagay na hindi niya lantad sa social media. At dito, nagiging mas interesting. Kasi kung pagsasamahin mo, showbiz, income, endorsements, possible investments, at family wealth, lumalabas na ang yaman niya ay hindi lang isang source, kundi multi-layered. Pero eto na ang tanong na pinaka-inaabangan,
Gaano nga ba kalaki ang net worth ni Denise Laurel? At totoo bang mas mayaman pa siya kaysa sa ibang mas sikat na artista? Sa susunod, ilalabas na natin ang pinaka-shocking na part. Eto na, ang pinaka-inaabangan ng lahat. Gaano nga ba talaga kayaman si Denise Laurel? Sa totoo lang, walang exact public record na nagsasabi ng tunay niyang net worth. Unlike sa ibang international celebrities, hindi openly disclose ang financial details niya. Pero base sa industry estimates, lifestyle at income sources niya, tinatayang ang net worth ni Denise Laurel ay nasa paligid ng 50 million pesos hanggang 100 million pesos plus estimated. Disclaimer, ito ay estimate lamang base sa available data, projects at lifestyle indicators, hindi official figure. Pero teka, dito nagiging mas intriguing ang lahat kasi kung iisipin mo, hindi pa kasama dyan ang posibleng family wealth at inherited assets. Hindi rin fully nakikita ang private investments niya at lalong hindi transparent ang business dealings behind the scenes. Ibig sabihin, posibleng mas malaki pa ang tunay niyang yaman kaysa sa iniisip ng publiko. At kung ikukumpara sa ibang artista na mas visible sa media, may chance na si Denise ay isa sa mga low-key pero high net worth celebrities. Pero ito ang mas nakakagulat. Bakit parang hindi niya ipinapakita ang buong yaman niya? Intentional ba na low profile siya? O may deeper reason sa likod nito? Kasi sa susunod na chapter, lalabas ang mga bagay na bihirang pag-usapan tungkol sa kanya. Ito na tayo sa part na bihirang pag-usapan tungkol kay Denise Laurel. Kasi kung mapapansin mo, hindi siya tulad ng ibang celebrities na todo flex ng yaman. Walang flashy na mansion sa feed. Walang luxury overload na posts. Walang look how rich I am vibe. At dito nagsisimula ang pinakamisteryoso. Bakit parang sinasadya niyang itago ang tunay niyang lifestyle? Ang sagot? Possible na strategic ang pagiging low-key niya sa mundo ng showbiz. Masyadong exposed ang karamihan pero si Denise parang may sariling mundo. Pinipili niyang i-highlight ang talent, hindi ang pera. Pinapakita niya ang pagiging artista, hindi ang pagiging mayaman. Pero may isa pang angle na mas malalim. Independence over inheritance. Sa kabila ng pagiging galing sa wealthy family, tila gusto niyang patunayan na kaya ko, kahit wala ang apelyido ko. Kaya kahit may safety net siya, pinili niyang dumaan sa proseso. Auditions, rejections, growth. At eto pa ang hindi alam ng marami. May mga pagkakataon na mas pinipili niya ang quality projects kaysa sa malaking kita. Yes, hindi siya basta tumatanggap ng kahit anong offer. Pinipili niya kung saan siya mag-e-excel at lalago. At doon mo marirealize, hindi lahat ng mayaman ay gusto ipakita na mayaman sila. At hindi lahat ng tahimik ay simpleng buhay lang ang meron. Pero ito ang pinakamalaking tanong, sa dami ng pera, talento at pagkakataon. Ano ang tunay na legacy na gusto niyang iwan? Yan ang sasagot sa huling chapter. Sa dulo ng lahat, mapapaisip ka talaga tungkol kay Denise Laurel. Kasi hindi siya yung typical na kwento ng artista na galing sa hirap, sumikat, yumaman, baliktad. May yaman na siya, pero pinili pa rin niyang paghirapan ang sarili niyang pangalan. At yun ang pinaka-nakakagulat. Sa isang mundo kung saan karamihan ay gustong maabot ang buhay na meron na siya from the start, si Denise naman ay pinili ang mas mahirap na daan. Ang patunayan na kaya niya kahit wala ang label ng apelyido niya. At dito mo makikita ang tunay na value ng kwento niya. Hindi lang ito tungkol sa milyon. Hindi lang ito tungkol sa connections. Ito ay tungkol sa identity. Kung sino ka, kapag tinanggal lahat ng privilege. At marahil, yan din ang dahilan kung bakit low-key ang lifestyle niya. Hindi niya kailangang patunayan ang yaman kasi ang gusto niyang patunayan ay sarili niya. Pero ito ang twist na iiwan ko sa'yo. Mas impressive ba ang taong yumaman mula sa wala? O ang taong mayaman na pero piniling magsimula ulit para patunayan ang sarili? Sagutin mo yan. Kasi sa kwento ni Denise Laurel, hindi lang pera ang usapan, kundi kung paano mo ginagamit ang pagkakataon na meron ka.